Nilagamit ko. Okay, hindi po. Sister Jeanette, ano po, kayo po naguluto? Hindi rin. Sasarap naman ang buhay ng mga kasal. Yung mister, ano po kasi, rampangan po. Rampangan po. Ano yung niluluto? Ang direkta. Sarap yun. Sister, purification, nakakal sa'yo. Spaghetti, ang direkta. Sister, ikaw po ba nagluluto? Ano po yung masarap niluluto? Hardin niya ako sa puno. May hardin po nun. So, si Sister Purification ay spaghetti. Siya po ay kaldereta. Siya po ay habanera. Tapos si Sister nilagang itlog. Ito lang po yung masasabi ko. Kahit masarap pa yung sinasabi niyong luto na yan, kung hindi po yan matitikman at mapatunayan sa akwal, wala po yan lasa. Sa pagpakalay kasabihan po, subukan pa mo para malo. Para malaman natin na totoo nga masarap yung sinasabi ng mga luto na yan, pakitin niyo muna sa akin para mapatunayan. Ganon din po sa ating pananalig. Hindi lang pwede sabihin, yes, I love God and I believe in God. Dapat ipakita mo yan sa aksyon. Amen po? Because just like a food, it doesn't have taste unless mismo maakuha na ng tila. Sister Jeanette, Sister Lil, Sister Purification, Sister Granos, pag nagkita-kita po tayo ulit, pakitin po na Maria. Amen po? Palakpakan po natin ang pagkakas. Number 4 at panghuli, bring it with a grateful heart. Sabi po dito, basa, the woman realized from the happened to her. So she came, trembling with fear, knelt at his feet, and told him the whole truth. Kapag nagdasal ka at hindi mo na pagudahan, ang kinit mo na yan. Ang kinit mo na yan. Kaya ang Panginoon, doon sa Jeremiah 30:17, sabi niya, declares the Lord. Ipinahayag na niya. Kaya kung pinahayag na yan ng Panginoon at siya nangangagirin, ang kinit mo na. Kapag po kayo pinibigyan ng regalo at pangako, tinutulak niyo po ba yan pala yung sa inyo? Di ba hindi akin yun na? Amen. So be it. Mangyari nawa. Kaya nga tayo may pananalig eh. At kung meron ka naman pala, ang kinit mo na yan na meron pang tanaw ng utak mo. Amen po? Sabi po dito, God always hears requests from sincere hearts. Gratefulness is one of the ways we show sincerity. Alam niyo ang Panginoon, kahit gaano pa po tayo mahina at pagiging makasalanan, patuloy po niya tayong pakikinggan. Kaya tinitignan ng Panginoon ay ang pagkibuturan ng aming puso. Wala na po worthy sa atin. No one is worthy. Pero meron po tayong response in the service of the Lord. Serving God is not a matter of worthiness, but of gratitude. Sa pagiging mahina mo at makasalanan at patuloy na nanghihina, kapatid, hindi po i-reject ng Panginoon ng sino man na nagnanais maglingkod sa Kanya dahil sa pagtanaw ng upang mo. Amen? Kaya kapit mo, katabi mo, sabi mo, maski ganyan ka, may pakinabang sa iyo, Lord. Kaya pasalamatan mo na nandito ka ngayon. Sabi ko nga, hindi ka makarapat-dapat ang dito ngayon eh. Ikaw ba inisip mo makarating ka dito ngayon? Pwede na lang hindi ka gumising kanina umaga. Pero ang katotohanan, hindi aksidente na dito ka. Bahagi ka ng plano ng Diyos. Kaya kapit mo ngayon, katabi mo, sabi mo, pinagplanuhan ka ng Diyos. Amen? At panghuli, maintain a peaceful heart. Jesus said to her, my daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your trouble. Sa mga may sakit, bakit patuloy ka nahihirapan? Kasi hindi ka nagkakaroon ng kapayapaan. Nabubuhay ka sa takot, sa pangamba, at siya ay naging dahilan ng kawalan mo ng tiwala at pananampalataya. Nung po ako'y kumaling mula sa cancer, wala po ako maintenance na iuwi. Kasalanan po ang biniling sa akin. Bawal ma-stress. Enjoy life. Have a beautiful life. Sayang naman po ang buhay kung gugugulin mo sa mga konsumisyon, sa kakabantay sa asawa mo, sa kabibilang ng mga sakit at mga kabiguan mo. Enjoy mo na, kapatid. Amen? Life is too short. Maikli ang buhay. Dito po sa aklat ko na to. 2010, nung ako'y matikira na yung cancer. 2012, ako po'y inatake dahil sa cardiac arrest na kasulat ni Judy.
I declare na patay before the 7 a.m. sa Fatima Valenzuela. Doon ko napatunayan, natulog lang ako ng alas 12 ng aming gabi, alas 3:47. May declare na ako, really kayo. Ganun kayo yung buhay na kapatid. Kaya sulitin mo na. Huwag mo nang ubusin sa kawalang kwenta, kakaisip na mga kung ano-ano. Amen? Never worry of anything. Bakit? Kung maikli na ang buhay, hindi mo lang magkamado kung ano yan. Huwag mo nasayangin sa kawalang kwentang bagay. Amen po? Enjoy na lang tayo. Hindi ka mga katabi mo, mga babae nag-enjoy. Amen. Mga kapatid, oftentimes, continuous healing is a peaceful heart. Sabi ko nga po sa inyo, wala akong ibibigin sa akin kung hindi mabuhay ako na enjoy na lang. Which is true. Kung ikaw po yung gano'n na ang nangyari sa iyo, alam mo hindi ka naman tatagal anytime, then mabuhay ka na tila ito na ang huling araw mo. Dahil kapit ko sinasabi sa inyo, walang natulog sinuman sa atin na nandito ngayon na makakatsak na siya igigising pa kinabukasan. Amen? Kaya never miss every moment na ikaw ay magsabi ng I love you, I forgive you, I miss you. Araw-araw ka magsabi na mahal kita, araw-araw ka magsabi I miss you. Araw-araw ka rin magpatawad. Dahil hindi mo alam, baka huling araw mo na ngayon. Yakapin mo muli ang katabi mo, sabi mo umayos ka na, delikado ka. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, Jesus wants all of us to be healed in all areas of our lives. Hindi lamang na sa physical, kundi sa emotional, sa spiritual, at sa lahat ng klase ng pagpapay. Kung nandito kayo, there is more announcement, healing. Dapat huwag kang papayag na uwi ka na hindi ka pinagalit. Physical na, emotional, and spiritual. So that we can have not only healing and restoration of mind and body, but most importantly, help for the soul, bringing goodness to every area of our life. Amen po ba? And at the end, my dear brothers and sisters, let me ask you to bow down your heads. And in general, we want to give you healing and pronounce healing right now. Sa lahat po ng mga may karamdaman, nais ko, binigyan na ipitin niyo ang inyong mga mata. Iupo natin ang ating mga ulo. Ilagay po natin ang kaliwang kamay sa tapat ng ating mga bibig. Kapatid, nais kong gamahin mo ang tibok ng iyong puso sa mga oras. Sa kaibuturan ng iyong puso, bawat tibok ng puso niyan, nais kong itiyan mong Panginoon. Ang maamong mukha ng Panginoon at ibulong mo sa Kanya. Panginoon, salamat po sa regalo ng buhay. Dahil ang katotohanan na may tibok pa ang iyong puso, taglay mo pa rin ang pinakatakilang regalo ng ating Panginoon. The gift of your life. Ang regalo ng buhay. Kaninang umaga, binigyan ka ng pagkakataong imulat mo ang mata mo. Binibigyan ka pa rin ng pagkakataong gawin ang hindi mo nagawa. Binigyan ka ng pagkakataong makapagsimula muli. Binigyan ka ng bagong araw, bagong oras, bagong pagkakataon. Nais mong angkinin para sa ating lahat na nandito ngayon. Ang panalangin ni Haring David sa Psalm 139, verse 23 to 24, na sinabi niya, search my heart, O God, and see if there is an evil in me. Know my thoughts, and lead me in your ways everlasting. Salisin mo ang
down, mula sa ulo. May the Lord bless you. Habang binubuhos niya ang kanyang kamahal-mahalang dugo, from the sole of your heads, from the crown of your heads, up to the sole of your feet. Be healed, be protected from the blood of Jesus pouring right now. Amen and amen and amen. Jesus, the name above all names, heal them right now. Oh, hallelujah. By your stripes, we are healed. Let me say
for the gift of healing and restoration that we claim in the mighty name of our Lord Jesus Christ, your Son, na nabuhay, namatay, nabuhay at naghari, noon, ngayon, naghari, magpakailanman. Amen and amen. It is like God used to tell us, sa pangalan ng Panginoon, ang kinid mo na kapatid, pinagaling ka na ng aming Panginoon. Sin no more. Bakit na po papalikan ang malayhan ng aming kailangan ng pagkakasal. Umayin po kayo na napagpapala, biyaya, kagalingan, kapayapaan ng aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. At baka kung tayo tapos, ang kinig po natin ang panalangin ay tinuro sa atin ng Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, na kinonekta po tayo sa makapangyarihang relasyon niya sa kanyang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. At patuloy po tayong mananalig na meron tayong ina ng simbahan na binili niya sa atin habang siya'y nakabayubay sa krus. Ibinili niya tayo sa mahal na Inang Maria bilang ina ng nag-iisang anak ng Diyos at ina rin natin lahat at ina ng ating simbahan Katolika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay kami, magsitayo tayo at sabay-sabay na magbigay ng luwalhati sa Santatlo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo, kapalan sa unang-una, noon, ngayon, at pakailanman, magpasalan ng lahat. Amen, amen, amen. Sa anak ng anak ng Diyos, Espiritu Santo, say, I am healed. I am blessed. I am free. So we will celebrate life. Amen, amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Parang araw po sa ating lahat. Pagkasan po natin ang kamay ang ating pagsasaluhan. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen and amen. Hindi lamang po yan magiging sustansya ng ating pistahan, yung pagkinabuo natin katauhan. At i-bless din ng Panginoon pati mga kapatid natin na hanggang ngayon ay hindi pa rin po nagkakaroon ng mga pagkain sa haba. Amen? Kasi dahil ng pagkaroon pa. So enjoy this day po. Are you blessed? Amen. Amen. Para pagkabulan natin. Amen. Salamat na wala sa Diyos na buhay. Mr. D, for your wonderful talk. Emosin ko na po tayo lahat. Ayun po, bago po tayo lahat. Gusto ko lang po kayong tanongin kung kamusta po kayo ngayon. Amen. Salamat natin ang Lord. Dahil dito sa healing conference po na ito, ay nakaramdam tayo ng kalayaan. Amen. We are all free and we are all healed in His name. Amen. Kaya po ngayon, ay ibibigay ko, i-distribute ko yung mga pagkain. Pupunta na po tayo, kulangan or isang kanin or what. Masabi na yun. I enjoy your meal po.